Balik bansa na ngayong araw ang Government Peace Panel mula sa matagumpay na usapang pangkapayapaan kasama ang Communist Party of the Philippines sa Oslo, Norway. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, irerekomenda niya sa Pangulo ang pagbibigay amnestiya sa mga bilanggong politikal bilang pagtalima sa napagkasunduan ng dalawang panig. Si Joy Gumatay sa detalye. Sa pagbabalik bansa ni Presidential Advisor on Peace Process Jesus Dureza mula sa katatapos lang na usapang pangkapayapaan sa Oslo, Norway, buong tuwa niyang ibinalita ang pagdedeklara ng indefinite ceasefire sa gitna ng ating gobyerno at ng National Democratic Front. Bagaman wala pang malinaw na mekanismo na magbabantay sa pagsasagawa ng tigil putukan, malaki ang paniniwala ni Secretary Dureza na magpapatuloy ang positibong pag-usad tungo sa agarang pagtatapos ng mga peace talks sa kabila ng halos kalahating dekadang pananahimik ng dalawang panig. Wala nang timelines muna. But what is very important for everyone to know is that within 60 days from now, or from that signing, 2 days ago, both sides will have to complete the mechanisms that will make it a bilateral interim ceasefire. Sa muling pakikipagpulong ng kalihim kay Pangulong Rodrigo Duterte, irerekomenda nito ang pagdedeklara ng amnestiya upang tuluyang mapalaya ang mga political prisoners na miyembro ng NDF. Ito ay bilang pagtalima pa rin sa napagkasunduan ng dalawang panig tungo sa pagtatapos ng lahat ng uri ng pakikipagdigma sa bansa. Magpapatuloy ang usapang pangkapayapaan sa Oslo, Norway sa darating na 8 hanggang 12 ng Oktubre ngayong taon. Ngunit habang naghihintay sa petsyang ito, binanggit ni Secretary Dureza na magsasagawa ang dalawang panig ng ilang pang pagpupulong sa bansa. Ito ay upang mabilis at matagumpay na malagdaan ang isang buo at komprehensibong kasunduan sa loob ng 9 hanggang 12 buwan. Para sa PTV News, Joy Gumatay.